Supreme Rebirth Kabanata 1531 hanggang 1540. Yun Xiao Tabard. Nang marinig ang pangalang ito, hindi mapigilan ng lahat na matuwa. Dapat mong malaman na ang dakilang emperador na si Yun Xiao ay sikat sa buong gitnang kaharian, at walang nakakaalam nito. Ang battle robe na ginawa mismo ng Yun Xiao Emperor ay napakahalaga, ngunit totoo ba ito? Totoo ba itong jersey? Hindi ito peke, tama ba? Kaagad, may nagtanong ng malakas. Alam mo, paano maisusubasta ang isang bagay mula sa mga kamay ni Emperor Yun Xiao? Narinig ng auctioneer ang tunog ng sumusunod na tanong, hihingumiti, at sinabi, kayo, huwag magsinungaling sa isa't isa. Wala tayong paraan upang ma-verify kung ang Yun Xiao jersey na ito ay nagmula sa mga kamay ni Emperor Yun Xiao, ito lang ang sabi ng kliyente. Bukod dito, mayroong ilang mga kakulangan sa jersey na ito. Gusto kong ipaliwanag sa iyo dito, para hindi mo sabihin na sinungaling kami pagkatapos mong gumastos ng malaki sa auction. Panipi. Ano ang mga disadvantages? Hindi na makapaghintay na magtanong ang isang tao sa ibaba. Bahagyang ngumiti ang auctioneer at sinabing, may 3 depekto ang jersey na ito. Ang unang disbentaha ay magagamit lamang ito ng mga Terrans. Ano? Tao lang ang makakagamit nito, kaya ano pa ang silbi ng bawiin mo? Matapos marinig ang unang kapintasan na ito, ang mga powerhouse ng iba pang mga lahi ay biglang nawala ng interes at ginugol sila ng maraming pera upang mabawi ito. Hindi maaaring kunin gumamit ng isang bagay, maliban kung sila ay nasipa sa ulo ng isang asno, sila ay gumawa ng isang bagay na katangahan. Matapos hintayin ng auctioneer na huminahon ang karamihan, muli niyang sinabi, ito na ba ang pangalawang pagkukulang? Ibig sabihin, tanging ang mga lahi ng tao na nagsasagawa ng mga pagsasanay ni Emperor Yun Xiao ang maaaring gumamit ng kanilang tunay na kapangyarihan. Matapos sabihin ng auctioneer ang pangalawang kapintasan, saglit, ang karamihan sa mga lahi ng tao ay ganap na nawala ng interes sa Yun Xiao battle robe na ito. Ang pagsasanay ng dakilang emperador na si Yun Xiao ay matagal nang nawala sa loob ng 10 milyong taon. Wala pang nakakaalam ng mga pamamaraan ni Emperor Yun Xiao. Ang Yun Xiao suit na ito ay nangangailangan ng pamamaraan ni Emperor Yun Xiao para sirain ito. Saan nila ito mahahanap? Sa sandaling nabanggit ang dalawang depekto na ito, 9 sa 10 makapangyarihang tao sa buong auction floor ang nawalan ng interes sa Yun Xiao battle robe na ito. Nang makita ito, bahagyang kumunat ang noo ng auctioneer, ngunit wala siyang magagawa, dahil personal na sinabi sa kanya ng kliyente, at hindi siya mechanic, kung hindi ay makakasama ito sa Yun Xiao auction house. Reputasyon. Kung gayon, ano ang ikatlong pagkawala? Kahit na nawala ng interes ang lahat sa Yun Xiao Tabard, nagtanong pa rin ang ilang tao. Ang sabi ng auctioneer, ang ikatlong pagkukulang na ito ay hindi masasabing isang pagkukulang, ngunit isang kinakailangan, iyon ay, upang magbid para sa martial artist jersey ni Yun Xiao, isang bagay ang kailangang ay pangako sa kliyente. Kung ano yun pero hindi ko masabi. Pagkatapos lamang na may magbid para sa jersey na ito ay direktang gagawa ng kahilingan ang komisyoner. Panipi. Matapos marinig ang mga pagkukulang o kahilingang ito, pinag-usapan na ito ng lahat ng malalakas. Hindi pa sila nakakita ng ganoong kakaibang auction. Kung gayon, sino pa ang lalahok sa auction? Okay, ngayon naiintindihan ko na ang mga katangian nitong Yun Xiao uniform. Ngayon magsisimula na ang auction. Direktang sinabi ng auctioneer, sa kabila ng masiglang talakayan sa ibaba. Nang ipahayag ng auctioneer ang pagsisimula ng auction, maraming tao ang nag-aalangan na nag-alok ng mga presyo. Pagkatapos ng lahat, kahit na mayroon itong mga kapintasan, kung ang Yun Xiao battle robe na ito ay tunay na ginawa ng Yun Xiao Emperor mismo, kung gayon kahit na hindi nila ito magagamit, hindi ito magiging masama kung babawiin nila ito para sa pagsasaliksik. Kaya lang, ang mga taong ito ay may mentalidad na subukan ito, at ang alok ay hindi positibo. Pagkatapos ng ilang rounds, hindi sila makalusot sa 40,000 soul kills. 40,000 soul kill. Sa oras na ito, nagbibid si Chen Lei gamit ang isang plate, na direktang nagtaas ng presyo ng battle robe ni Yun Xiao sa antas na 40,000 soul kill. Bahagyang kumunat ang noo ng lahat. Ang 40,000 soul kill ay napakalaking halaga na. Kung ang mga naturang presyo ay bawiin, maraming tao ang mararamdaman na hindi ito katumbas ng halaga. 40,005.
Gayunpaman, mayroon pa ring ilang makapangyarihang tao o puwersa na interesado sa mga panlaban na damit na ginawa mismo ng emperador ng Yunshao, at agad na tinaasan ang presyo ng 5,000. 5,000. Hindi nag-atubili si Chen Lei at tinaasan pa ng 5,000 ang presyo. Sa pagkakataong ito, hindi na nagsalita ang malakas na bidder, ngunit nanatiling tahimik. Sa wakas, pagkatapos ng paulit-ulit na anunsyo ng auctioneer, walang ginawang mga bid. Sa wakas, ang uniforme ni Yunshao ay na-auction kay Chen Lei. Susunod, ang auction ay magpapatuloy, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ipinagpatuloy ni Chen Lei ang pagbebenta, dahil bagaman ang natitirang mga bagay ay bihira, hindi ito gaanong nakatulong sa kanya. Gayunpaman, nanatili si Chen Lei sa auction, naghihintay sa pagtatapos ng auction na ito. After a day of auctions, this time natapos na talaga ang auction. Siyempre, bukod sa mga pampublikong auction na ito, ang Yunshao City ay nagsagawa din ng ilang underground auction ng pribado. Sa mga underground na auction, isusubasta ang ilang ipinagbabawal na item. Hindi ito isang bagay na maaaring salihan ni Chen Lei, at hindi interesado si Chen Lei over doon sa mga underground na auction. Nang matapos, ibinalik ni Chen Lei ang lahat ng mga bagay na binili niya sa auction house kasama sina Bai Minman at Ji Chanwu sa kanilang inuupahang kuweba. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik sa kuweba sina Chen Lei, Bai Minman at Ji Chanwu. Nagkaroon ng pagbabawal sa kuweba, na nagpapahiwatig na may mga bisitang bumibisita. Sa pamamagitan ng mga paghihigpit, nakita ni Chen Lei ang isang figure na halos natatakpan ng isang malaking itim na damit, na may hawak na karatula ng Yunshao Auction House. Tumango si Chen Lei, binuksan ang pagbabawal ng Cave Mansion, at pinapasok ang lalaking nakaitim na damit. Noong si Chen Lei ay nagsusubaste ng Yunshao Battle Robe, nagkaroon siya ng kasunduan na kailangan niyang tulungan ang dating may-ari ng Yunshao Battle Robe sa isang bagay, at ang taong ito ay hahanapin siya na may dalang token mula sa Yunshao Auction House, siya. Malinaw, ang lalaking nakaitim na ito ay ang dating master ng Yunshao Battle Robe. Matapos papasukin ni Chen Lei ang lalaking nakasuot ng itim, hinubad ng lalaking nakasuot ng itim ang itim na damit na nakatikip sa halos buong ulo at mukha niya, na nagpakita ng nakamamanghang mukha. Talagang lalaki ang lalaking ito na nakasuot ng itim na damit. Napakagandang babae, ang kanyang hitsura ay hindi mababa sa Ji Chanwu at Bai Minman. Iniyuko ni Chen Lei ang kanyang kamay sa babae at sinabing, "Itong babaeng ito, hindi ko alam kung ano ang tawag dito, ano ang maitutulong ko sa iyo." Yumuko rin ang babae kay Chen Lei, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Mr. Chen, ang pangalan ko ay Yunlinger, maaari ba akong magtanong sa iyo?" Sinabi ni Chen Lei, "Oo, okay lang para sa babae na sabihin ito ng diretsyo." Tumingin si Yunlinger kay Chen Lei at dahan-daw ang sinabi, "Master Chen, nakuha mo na ba ang mana ni Emperor Yunshao?" Sinabi ni Chen Lei, "Bakit sinabi ito ng batang babae?" Sinabi ni Yunlinger, "Sa sandaling makita ko ang anak, naramdaman kong nakakaramdam ako ng pamilyar na hininga, at ang pamilyar na hiningang ito ay ang hininga ng pamamaraan ng dakilang Emperador Yunshao." Panipi. Sinabi ni Chen Lei, "Miss Yun, ano ang pakiramdam mo?" Sinabi ni Yunlinger, "Master Chen, totoo na nilinang ko ang mga pagsasanay na itinuro ni Emperor Yunshao, at kahit ako ay nasa katawan ko pa rin ang dugo ni Emperor Yunshao. Sa makatuwid, titingnan ko si Emperor Yunshao sa kanyang katawan. Ang hininga ng pagsasanay." Panipi. Pagkaraang marinig ito, sinabi ni Chen Lei, "Dahil sinabi iyon ng batang babae, kaya ko lang masasabi ang totoo. Oo, nakuha ko ang pamamaraan ni Emperor Yunshao, ngunit hindi ko nakuha ang mana ni Emperor Yunshao." Sinabi ni Yunlinger, "Kung gayon maaari kong tanungin ang susunod na anak, anong pamamaraan ang nakuha mo?" Sinabi ni Chen Lei, "Dahil babae ang nagtanong, kaya sinasabi ko ang totoo na ang nakuha ko ay Yunshao Sword Art ni Emperor Yunshao." Nang marinig ito, sinabi ni Yunlinger, "Master Chen, paano mo nakuha itong Yunshao Sword Art?" Hindi nag-atubili si Chen Lei, at sinabi kay Yunlinger ang lahat ng tungkol sa hanay ng mga taktika ng espada na natutunan niya mula sa 3 salitang Yunshaoju. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chen Lei, tumango si Yunlinger, biglang natauhan, at nagsabi,
iyon pala, ang anak ay talagang isang taong may malalim na pagpapala. Itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamay at sinabing, MS. Yun ay magalang. Hindi ko alam MS nandito na si Yun, anong gagawin ko? Sinabi ni Yun Linger kay Chen Lei, Young Master Chen, tawagin mo lang akong Linger. Mayroon akong walang humpay na kahilingan. Sana pumayag si Young Master. Sinabi ni Chen Lei, hindi ko alam kung ano ang hiniling ng batang babae na si Linger, kahit na masabi ko, hanggat kaya ko, hindi ako tatanggi. Matapos marinig ang masayang mga salita ni Chen Lei, ngumiti si Yun Linger na parang bulaklak at nagsabi, talagang mananampalataya si Mr. Chen, saka ko na lang sasabihin. Sinabi ni Chen Lei, ngunit walang masama sa pag-uusap tungkol dito. Sinabi ni Yun Linger, anak ko, gusto kong protektahan ako ng anak ko sa loob ng 3 taon. Hindi ko alam kung papayag ang anak ko. Sinabi ni Chen Lei, bakit, Linger girl, nasa panganib ka ba? Tumango si Yun Linger at nagsabi, oo, nasa akin ang dugo ni Emperor Yun Shao. Ito ay palaging isang sekreto, ngunit ilang oras na ang nakalipas, ito ay natuklasan ng mga tao sa Star Palace. Hinabol nila ako, gusto kong sakupin ang dugo ni Emperor Yun Shao sa aking katawan, ngunit ako ay nag-iisa, at hindi ako ang kalaban ng Stars Mansion. Matagal na akong nagtatago sa Tibet, kaya kinailangan kong kunin ang uniforme ng Yun Shao at ipagkatiwala ang Yun Shao Auction House na magdaos ng auction at nais kong gamitin ang pamamaraang ito upang makahanap ng kahalili sa pagsasanay sa paglilinang ni Emperor Yun Shao at mahanap isang maaasahang katulong. Panipi. Tumingin si Chen Lei kay Yun Linger at sinabing, Girl Linger, bakit ka naniniwala na paprotektahan kita? Sinabi ni Yun Linger, dahil nilinang mo ang Yun Shao sword art ni Emperor Yun Shao, kaya ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko, kung wala kang cultivation practice ni Emperor Yun Shao, hindi ko sasabihin ito. Sinabi ni Chen Lei, kung hindi ako magsasanay sa paglilinang para sa emperador na si Yun Shao, at kinunan ko ng litrato ang uniforme ni Yun Shao, ano ang gagawin mo? Sinabi ni Yun Linger, kung gayon, itong Yun Shao battle robe ay isang dekorasyon lamang para sa iyo, at wala itong silbi. Hahanap ako ng pagkakataon at babayaran kita. Tumango si Chen Lei. Sa katunayan, kung wala siyang kasanayan sa paglilinang upang sanayin si Emperor Yun Shao, natuklasan ng pananaliksik na walang silbi ang kamiseta na ito. Pagkatapos ay muling lilito si Yun Linger at kabyusan ito sa isang mataas na presyo, kahit na walang mataas na presyo sa kanyang presyo sa auction, karamihan sa mga tao ay sasang-ayon na magbenta. Tumingin si Chen Lei kay Yun Linger, at tumingin din si Yun Linger kay Chen Lei na may bahagyang pag-aalala. Paprotektahan kita sa loob ng 3 taon, ano ang pakinabang? Tanong ni Chen Lei kay Yun Linger. Bagamat sinasabing may napakagandang kagandahan sa kanyang harapan, ngunit para protektahan siya sa loob ng 3 taon, at panganib na masaktan ang Astral Mansion, ang negosyong ito ay hindi masyadong cost-effective. Nakinig si Yun Linger sa mga salita ni Chen Lei at nakahinga ng maluwag. Hanggat ang mga kondisyon ay mapag-usapan, ang lahat ay madaling sabihin. Sinabi ni Yun Linger, Master Chen, ang damit na panglaban na nakuhanan mo ng larawan ay ginawa mismo ni Emperor Yun Shao. Hindi mo malalaman kung gaano kahalaga ito, tiyak na malayo ito. 50,000 soul kill, hindi pa ba ito sapat na benepisyo? Panipi. Umiling si Chen Lei at sinabing, hindi sapat, ako ang na-injection. Galit na itinikom ni Yun Linger ang kanyang mga ngipin at sinabing, kapag inilagay mo ito para sa auction mamaya, magdadagdag ako ng mga kondisyon, kung sumasang-ayon ka rin. Sinabi ni Chen Lei, sumasang-ayon ako, ngunit hindi ko alam na ang kalaban mo ay Star Mansion. Kung alam ko lang, hindi ko na hinawakan ang kamay ko. Dapat mong malaman na ito ay isa sa 5 sekta, sa aking lakas, paano ito ang kalaban ng 5 pangunahing sekta? Panipi. Pagkatapos makinig ni Yun Linger, umungol siya sa galit na boses, napakahiya mo ba? Umiling si Chen Lei at sinabing, hindi ito takot, kundi lakas. Nang makitang hindi pa rin pumayag si Chen Lei, sinabi ni Yun Linger, kung ganoon, bibigyan kita ng huling benepisyo. Pagkatapos ng 3 taon, magkakaroon ako ng paraan para mabuksan ang tunay na pamana na iniwan ni Emperor Yun Shao.
Sa oras na iyon, ipinapangako ko na papasukin kita ng magkasama. Kung gaano karaming mga pagkakataon ang maaari mong makuha ay depende sa iyong mga kakayahan at kung paano. Ito ang pinakamalaking diskwento na maibibigay ko sa iyo. Kung hindi ka pumayag, kalimutan mo na. Panipi. Matapos pakinggan ang mga salita ni Yunlinger, nagtanong si Chen Lei, bakit inabot ng 3 taon para mabuksan ang mana na iniwan ni Emperor Yun Shao. Sinabi ni Yunlinger, ang aking kadugo ng dakilang Emperador Yun Shao ay nagising, ngunit ang antas ng paggising ay hindi sapat. Aabutin pa ng 3 taon para ganap na magising ang bloodline bago niya magamit ang kapangyarihan ng bloodline para mabuksan ang kapangyarihan ni Emperor Yun Shao. Mana, panipi. Matapos makinig sa mga salita ni Yunlinger, hindi nagsalita si Chen Lei, ngunit bahagyang kumunot ang noo at pinag-isipan itong mabuti. Tiningnan ni Yunlinger si Chen Lei na kinakabahan. Sa wakas, tumango si Chen Lei at nagsabi, okay, ipinapangako ko sa iyo, ngunit magagawa ko lang ang aking makakaya, ngunit hindi ako maglakas loob na sabihin na walang kabuluhan. Alam mo, ang lakas ko ngayon ay hindi kayang makipagkompetensya sa Constellation Mansion. Sinabi ni Yunlinger, alam ko ito, ngunit bukod sa iyo, wala akong mapagkakatiwalaan, at ikaw lamang ang maaari kong taya. Okay, tapos na tayo, paprotektahan kita. Makalipas ang 3 taon, kapag binuksan mo ang mana ni Emperor Yun Shao, papapasukin mo ako at magkakaroon ng pagkakataon. Hindi mahalaga, masayang sumang-ayon si Yunlinger, at gumawa ng sagradong panata. Matapos magawa ang kasunduan, ganap na nakahinga si Yunlinger, at gamaan ang pakiramdam, at sinabing, mag-ayos ka ng isang silid para sa akin. Dito ako mananatili ngayon. Nagulat si Chen Lei at sinabing, mabubuhay ka ngayon. Siyempre sinabi ni Yunlinger, siyempre, mula ngayon, paprotektahan mo ako. Hindi ako nakatira dito, paano mo ako pinuprotektahan? Hinaplos ni Chen Lei ang kanyang noo at sinabing, okay, kung gayon, mag-aayos ako ng lugar para sa iyo ngayon. Pagkatapos magsalita, direktang hinanap ni Chen Lei si Yunlinger ng isang bakanting silid para tirahan ni Yunlinger. Matapos makuha ang silid, sinabi ni Yunlinger kina Chen Lei, Ji Chanwu, at Bai Manman, Master Chen, 2 kapatid na babae, ako ay hinabol at pinatay nitong ilang araw. Pagod na talaga ako, magpapahinga muna ako, busy kayo, gawin niyo lang lahat ng gusto niyo, parang wala ako. Panipi. Pagkatapos magsalita, nagunat ng malaking tamad na baywang, saka pumasok sa kwarto niya at dumiretso sa pahinga. Nang makita si Yunlinger na pumasok sa silid upang magpahinga, nag-aalalang sinabi ni na Bai Manman at Ji Chanwu, Mazanggang, hindi alam ang pinagmulan ng babaeng ito. Hindi ka ba naniniwala sa sinabi niya? Sinabi ni Chen Lei, ang sinabi niya ay dapat mapagkakatiwalaan, dahil talagang naramdaman ko ang hininga ng pagsasanay ni Emperor Yun Shao mula sa kanya. Matapos makita si Yunlinger, ang Cloud Sword Chi sa Soul Sea ni Chen Lei ay talagang naging sobrang maliksi, na umaakit sa isa't isa sa pamamagitan ng hininga na nagmumula kay Yunlinger. Tumango sina Bai Manman at Ji Chanwu, at nagsabi, kung ito ang kaso, kung gayon ay walang problema, ngunit kung protektahan mo siya sa loob ng 3 taon, ganap mong sasaktan ang Star Palace. Sulit ba ito? Sinabi ni Chen Lei, sulit ito, ang mana ni Emperor Yun Shao, pabayaan ang pagkakasala sa bituin na palasyo, kahit na ang 5 sekta ay nasaktan, sulit ito. Parehong narinig ni na Bai Manman at Ji Chanwu ang sinabi ni Chen Lei, at pareho nilang naramdaman na may katuturan ito. Ang mana ng dakilang Emperador Yun Shao ay isang bagay na maaari mong matugunan at hindi mo mahihiling. Ngayong nakapagdesisyon na si Chen Lei, natural na hindi magtututol ang dalawa, tanging buong suporta lang. Kinabukasan, lumabas si Yunlinger sa bahay, tumingin kina Chen Lei, Ji Tianstage at Bai Manman, at sinabing, Kuya Chen, ano ang pangalan ng 2 kapatid na ito? Hindi mo pa pala ako pinapakilala. Yun lang, panipi. Sinabi ni Chen Lei, okay, ipapakilala ko sa iyo ngayon, ito si Bai Manman, ito si Ji Chanwu, silang 2 ay asawa ko. Parang pamilyar si Yunlinger, lumapit kina Ji Chanwu at Bai Manman, hinawakan silang 2 sa kanyang mga bisig at sinabi, nakita ko si Ate Chanwu, Ate Manman, napakaganda ninyong 2.
Bahagyang ngumiti sina Ji Chanwo at Bai Manman at sinabing, napakaganda rin ni Sister Linger. Pagkatapos nito, ang tatlong babae ay nanunuya at nagkwentuhan, at hindi nagtagal ay naging pamilyar sa isa't isa at naging matalik. Umiling si Chen Lei, nagtataka kung bakit mabilis na sumanib ang isang nilalang na tulad ng isang babae. Sa wakas, sinulyapan ni Chen Lei ang tatlong babae at sinabing, bueno, hindi ngayon ang oras para mag-chat. Linger, mayroon ka bang hindi pa nagagawa? Kailangan mo bang harapin ito? Umiling si Linger at sinabing, wala na. Sinabi ni Chen Lei, sa kasong ito, magpapahinga tayo rito ng mapayapa sa nakalipas na ilang araw, at pagkatapos ay pupunta sa Lingxiao City sa loob ng ilang araw upang maghanda na lumahok sa mataas na antas ng kompetisyon. Originally this month, I planned to take Ji Chanwo, Bai Manman and others to go out of town, pero ngayon may isa pa sa inyo, which is very inconvenient. Panipi. Sinabi ni Linger, Kuya Chen, ano ang abala, dito ako ay masyadong pamilyar. Ano ang masaya? Alam ko ang pinakamahusay, isasama kita sa paglalaro, paano ito? Sinabi ni Chen Lei, hindi ba't sinabi mo na hinahabol ka ng mga tao mula sa Star Palace? Naglakas loob ka bang umalis sa lungsod? Sa sandaling umalis ka sa lungsod, hindi ka ba mahuhulog sa kanilang mga kamay? Sinabi ni Yun Linger, Brother Chen, masyado kang maingat, huwag mag-alala, ang mga taong ito mula sa Star Palace ay natatakot na kumilos laban sa akin malapit sa Yunxiao City. O bakit? Tanong ni Chen Lei. Sinabi ni Yun Linger, dahil ang Yunxiao City ay masasabing dating tirahan ni Emperor Yunxiao, at si Emperor Yunxiao ay iginagalang ng 10,000 taon noon, at napagkasundoan na sa loob ng 1,000,000 milya ng Yunxiao City, siya hindi papayagang gawin ito. Panipi. Talaga, may mga ganyang rules pa. Narinig ni Chen Lei ang ganoong pahayag sa unang pagkakataon. Siyempre totoo. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Kung hindi, bakit ako maglalakas loob na umalis sa lungsod? Natural na sabi ni Yun Linger. Kung ito ang kaso, maaari tayong pumunta sa labas ng bayan upang magsaya. Sabi ni Chen Lei kina Ji Chanwo at Bai Manman. Tumango rin sina Ji Chanwo at Bai Manman na parang heartbeats. Alam mo, sa panahon ngayon, masasabing masyado silang mahigpit. Ang lahat ng kanilang mga iniisip ay sa 10,000 Races Conference at sa Chain of Cultivation. Wala masyadong oras para magpahinga. Sa pagkakataong ito, pagdating ko sa Yunxiao City, naglibot-libot lang ako sa Yunxiao City, at hindi pa ako nakakalabas ng Yunxiao City. Susunod, magkakaroon ng mas malupit na kompetisyon sa Advanced Division. Kapag dumating ang oras na iyon, wala nang oras para maglaro. Ngayong buwan na ito, masasabing mayroon silang bihirang libreng oras. Sa katunayan, si Ji Chanwo man o Bai Manman, pareho silang gustong maglaro sa labas. Isa ito sa mga plano nila. Gayunpaman, sa pagsali ni Yun Linger, natakot sila na magkita sila sa Stars Mansion. Habulin at patayan, kaya ayaw kong lumabas, pero ngayon, Yun Linger ang nagsabi na may mga ganyang rules dito, kaya balik kong lumabas sila at umalis. Well, since pumayag naman ang lahat, then we will go out and go around. Hindi gustong mapahina ni Chen Lei ang sigasig ng lahat dahil ito ay talagang isang pambihirang pagkakataon para sa kanila. Nang pumayag si Chen Lei, tuwang-tuwa sina Ji Chanwo at Bai Manman. Great, ako ang manggana. Alam ko kung ano ang pinakamaganda dito, at alam ko kung saan ang pinakamagandang tanawin. Si Yun Linger ay pumalakpak ng kanyang mga kamay ng mas malakas at sinabi, ang kanyang pag-uugali ay palaging masigla at tumatalon, siya ay natatangi, at siya ay hinabol at pinatay sa mga araw na ito, at ang presyon ay mas matindi. Ngayon ay maaari na siyang lumabas at maglaro, baliw at baliw. Lahat ay positibo. Okay, then, let's go. Nang makitang sumang-ayon ang lahat, ikinaway ni Chen Lei ang kanyang kamay at ginawa ang huling desisyon. Pagkatapos ay nagmadaling lumabas ang tatlo sa Yunxiao City sa pamumuno ni Yun Linger. Hindi nagtagal, lumabas ng bayan ang tatlo, saka sumakay ng takeoff boat para lumipad. Ito ang bundok ng Yunxiao. Sa bundok Yunxiao, ang tanawin ang pinakamaganda. Minsang naliwanagan ng dakilang Emperador Yunxiao ang tao sa bundok na ito, may natamo ang paglilinang.
Ipinakilala ni Yunlinger sina Chen Lei, Ji Chanwo, at Bai Manman. Sabihin, ang kanilang biyahe ay pumunta sa bundok Yunshao upang tamasahin ang kakaibang tanawin ng bundok Yunshao. Hindi nagtagal, dumating si Chen Lei at ang iba pa sa paanan ng bundok Yunshao. Sa kasalukuyan, sa bundok ng Yunshao, mayroong isang uri ng Hongshao maple. Ang ganitong uri ng Hongshao maple, ang puno nito, balat at mga dahon, ay pawang nagninengas na pula, na sumasakop sa buong bundok Yunshao. Malayo sa malayo, ang bundok ng Yunshao ay parang apoy, ang mga ulap ay nagbabadya, at ang tanawin ay napakaganda. May isang uri ng xiaoxiao na baboy sa Yunshao Mountain, na masarap, paano kung tawagin natin ito at inihaw? Pagkarating sa paanan ng bundok, sinabi ni Yunlinger kay Chen Lei at sa iba pa. Ang ganitong uri ng xiaoxiao pig ay kumakain lamang ng kakaibang damo sa Yunshao Mountain, na tinatawag na Yunshaoja. Ito ay kumakain, ang karne ay napakalambot at ito ay walang kapantay na katalinuhan, kahit na ito ay isang ika-9 na antas na Emperor Wu na malakas kailangan ng matinding pagsisikap upang mahuli ang xiaoxiao na baboy na ito, kaya bihira itong mahuli. At si Yunlinger ay kumain ng baboy mula sa xiaoxiao na baboy na ito noon, at ngayon nang dumating siya sa Yunshao Mountain, ang mga matako na insekto ay agad na kumabit, at ang tunay na kulay ng pagkain ay walang alinlangan na nabunyag. Sige, lahat kami ay nasa ilalim ng iyong utos. Kung sasabihin mong hayaan mo kaming gawin ito, gagawin namin ito. Masayang sumang-ayon si Chen Lei, dahil sinabi ni Yunlinger na masarap itong xiaoxiao na baboy, pagkatapos ay dadalhin nila ito para matikman. Si Chen Lei at ang apat ay lumipad patungo sa bundok ng Yunshao. Napakaganda ng view ng Yunshao Mountain, lalo na sa kailaliman ng Yunshao Mountain. Karamihan sa mga ito ay hindi na-access, at ang mga tanawin ay mas maganda. Walang mga bakas ng pinsala, ang lahat ay primitive. Maraming tao ang gumala sa magandang tanawin, at sabay na inilabas ang kanilang banal na kamalayan, hinahanap ang kinaroroonan ni xiaoxiao pig. Ang ganitong uri ng xiaoxiao na baboy ay isang uri ng espiritong hayop. Hindi malaki, ngunit mabilis na parang kidlat, at maliksi gaya ng hangin. Ito ay may matalas na mga pandama at maaari pang ang madama ang pagbabago-bago ng banal na kamalayan sa makatuwid, nais nitong makuha ito. Ang hirap talaga maging baboy xiaoxiao. Gayunpaman, hindi naniniwala si Chen Lei kung gaano kahirap ang spirit beast. Hanggat natagpuan niya ang kanyang bakas, tiyak na mahuhuli niya ito. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Chen Lei, at si Xiao Xiaozhou ay hindi nagpakita sa kanyang banal na kamalayan, ngunit natuklasan niya ang 5 makapangyarihang eksperto sa clan, na nagmamadali sa direksyong ito. Sa pananamit ng 5 taong ito, makikita na ang 5 taong ito ay mga alagad ng Star Mansion. May problema tayo, sinabi ni Chen Lei kina Ji Chanwo, Bai Manman at Yunlinger. Sa oras na ito, tiniis din ni Yunlinger ang hininga ng 5-star mansion powerhouse, at nagbago ang kanyang ekspresyon, dahil ang 5 taong ito ang humabol at pumatay sa kanya, at nanatili ang kanilang espiritu. Gayunpaman, hindi nag-alala si Yunlinger. Sa Yunshao Mountain Range na ito, ipinagbabawal ang martial arts. Ito ang bakal na batas ng Midtang Dynasty Holy Dynasty, at ang mga taong ito sa Star Palace ay talagang hindi nang ahas na labagin ito. Hindi nagtagal, sumugod ang 5 disipulo mula sa Star Palace, at makikita na ang nasa gitna ay ang pinuno ng mga disipulong ito, na may gwapong mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay medyo madilim. Ang iba pang 4 na disipulo ng Star Palace ay naglabas din ng malakas na pagbabago-bago ng aura. 2 sa mga ito ay ang gitnang antas ng ika-9 na palapag ng Woody, at ang natitira ay ang unang antas ng mga powerhouse ng ika-9 na palapag ng Woody, na masasabing malakas at makapangyarihan, ay ang mga direktang alagad ng mga elite sa Star House. Sa sandaling lumitaw ang 5 disipulo ng Star Mansion, pinalibutan nila si Chen Lei at ang iba pa. Yunlinger, ikaw ay tuso. Huling pagkakataon na hinayaan mong tumakas, sa pagkakataong ito, nakikita ko kung ano ang magagawa mo para makatakas sa aking mga kamay. Napatingin sa kanya ang alagad ng Star Mansion na nasa gitna. Malamig na sabi ni Yunlinger. Duying, ano ang gusto mong gawin? Tiningnan ni Yunlinger ang Star Residence Disciple sa gitna at malamig na sinabi. Tumawa si Duying at sinabi, Yunlinger,
hindi mo talaga alam kung ano ang gagawin ko. Siyempre, hinayla mo ako pabalik at sinanay mo akong mabuti. Nakikita kita dahil sa iyong kagandahan. Ang hindi ko inaasahan, nasa katawan mo pa rin ang dugo ni Emperor Yun Xiao, hindi lang ako makakakuha ng isang alipin, kundi pati na rin ang dugo ni Emperor Yun Xiao para mapabuti ang aking talento Ying. Panipi. Sa sandaling ito, sa mga mata ni Du Ying, si Yunlinger lamang ang nag-iisa, at walang ibang tao sa kanyang mga mata. Sinabi ni Yunlinger, Du Ying, napakatapang mo. Alam mo ba kung saan ito? Alam mo ba kung ano ang mga patakaran dito? Ito ay Yunxiao Mountain. Walang pinahihintulutang paggamit ng militar. Talaga bang nangangahas ka bang ipagsapalaran ang mundo? Don't worry, ginawa mo ba dito? Panipi. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Du Ying at sinabing, Yunlinger, sa tingin mo ba ay masyadong walang muwang ang iyong mga ideya? Ang dakilang emperador Yun Xiao ay patay na sa loob ng maraming taon. Sino ang sumusunod pa rin sa gayong mga alituntunin lumalabag? Ang mga inapo na may dugo ni Emperor Yun Xiao ay nangangahas na manghuli at pumatay. Kaya bakit ka natatakot sa nakamamatay na panuntunang ito? Basta malinis at maayos ang iyong mga kamay at paa, sino ang makakagawa sa akin? Panipi. Tumingin si Yunlinger kay Du Ying, umiling at nagsabi, mukhang baliw ka talaga. Hinawakan ni Du Ying ang kanyang bibig at sinabi, paano kung baliw ka? Makukuha kita at kunin ang dugo ng emperador sa iyong katawan. Handa akong mabaliw. Sinabi ni Yunlinger, Du Ying, ang iyong abacus ay talagang napakahusay, ngunit ngayon, ikaw ay nakatakdang hindi magtagumpay. Si Du Ying ay hindi nagmamadali, tumingin kay Yunlinger, at sinabing, talaga, mukhang tiwala ka na makakatakas ka muli sa aking mga kamay. Gusto kong makita kung ano iyong mga whole card, hindi. Ito ay magiging basura. Pagkatapos magsalita, itinuro ni Du Ying si Chen Lei. Nakita ni Du Ying ang pag-iral ni Chen Lei, ngunit hindi niya ito pinansin. Isang lalaki mula sa ika-4 na palapag ng Emperor Wu, hindi man lang siya mabilang na langgam sa kanyang mga mata. Sinabi ni Yunlinger, oo, paprotektahan ako ni Brother Chen. Kuya Chen, ganun ba kalapit ang relasyon niyo? Narinig ni Du Ying ang mga salita ni Yunlinger, biglang nagbago ang kanyang mukha, at nagtanong siya ng masama. Bahagyang tumawa si Yunlinger at sinabing, hindi ko obligado na sabihin ito sa iyo. Matapos itong marinig ni Du Ying, ngumiti siya at sinabing, talaga. Hindi mahalaga kung hindi mo sabihin sa akin. Tatanungin ko siya ng personal. Pagkatapos, sa ilalim ng pagpapahirap, gusto kong makita ito. Maaari ka bang mabuhay, o mabubuhay ang basurang ito? Panipi. Pagkatapos noon, bumagsak ang tingin ni Du Ying kina Baimenman at Ji Chanwo, at hindi na siya makalayo. Ang mga mata ko na tingin ay gumagala sa paligid ni na Baimenman at Ji Chanwo, na gustong gawin silang dalawa. Hinuberen ang damit ng babae. Bumaba ang ekspresyon ni Chen Lei, itong si Du Ying, matapang, gusto pa ring labanan ang mga ideya ni na Ji Chanwo at Baimenman, na nagparamdam sa kanya ng pagpatay sa kanyang puso. Malinaw na naramdaman ni Du Ying ang layunin ng pagpatay kay Chen Lei, ngunit wala siyang pakialam. Lumingon siya para tingnan si Chen Lei, at sinabing, bakit, may galit ka sa basurang ito, gusto mo akong patayin? Tumingin si Chen Lei kay Du Ying sa oras na ito, na parang nakatingin sa isang patay, at walang pakialam na sinabi, talagang karapat-dapat kang mamatay. Tumawa ng malakas si Du Ying matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, at sinabing, masyadong maraming gustong pumatay sa akin, ngunit sa huli, pinatay ko silang lahat. Noong na matatapos na yung taong totoo sakin. Ano ang hitsura nito? Nawasak ang pamilya, hindi iniingatan ang mga manok at aso, lahat ng babae ay inalis ko bilang pagtatanim at ibinenta sa brothel. Mabubuhay sila sa kahihiyan sa buong buhay nila, at ikaw ay hindi magiging exception. Panipi. Ang mga mata ni Chen Lei ay kumikislap na may layuning pumatay, ngunit ang kanyang kalooban ay napakalmado, at sinabi niya, Du Ying, isa kang bastardo. Ngayon, kung makakaalis ka dito ng buhay, hindi ako aalis. Chen ang apelyido, Panipi. Nakinig si Du Ying sa mga salita ni Chen Lei at ngumisi, talaga, kailangan mong tingnan ang iyong mga pamamaraan, kapatid, gawin mo. Nagutos si Du Ying, at agad na sinalakay ng ilang mga disipulo ng Star Mansion sina Chen Lei, Baimenman, Ji Chanwu,
Yunlinger at iba pa. Naghahanap ng kamatayan. Humihingal si Chen Lei, lumabas, isang nakakagulat na liwanag ng espada ang tumawid, at saglit, isang sword chi ang sumugod sa kalangitan, matalas at walang kap-oras, at hamampas patungo sa mga disipulo ng Star Mansion. Hoy! May tunog na parang sutla na pumuputok, at kakaibang tumili ang ilang mga alagad ng Star Mansion. Lumipad sila ng libu-libong metro at gulat na tumingin kay Chen Lei. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga disipulo ng Star Mansion ay may mga dagdag na marka ng espada sa kanilang mga katawan, napunit ang mga damit ng kanilang mga bodyguard, pinuputol ang kanilang balat, at patuloy na tumutulo ang dugo mula sa mga sugat. Tumingin si Duying kay Chen Lei na may pagtataka. Ang lakas ng espada ngayon lang ay nagparamdam sa kanya ng kaunting pagtitig. Na-underestimate talaga kita, dinilaan ni Duying ang kanyang mga labi at malamig na sinabi kasabay nito, isang sinag ng bituin sa kalangitan ang sumilay kay Duying, at inayos ang mga sugat ni Duying. Pagkatapos noon, hindi na nagdalawang isip si Duying, at direktang winasak ang martial soul sa kanyang katawan. Isang malaking berdeng lobo na martial soul ang lumitaw sa likod ni Duying, ang kanyang mga mata ay malamig at parang bituin. Ang berdeng lobo na espiritong ito ang pinakamabangis na espiritu sa 28 martial spirit ng Star Mansion. Pagkatapos noon, ang iba pang 4 na Stars Mansion disciples ay naglabas din ng kanilang sariling martial arts, lahat sila ay mahusay na martial arts sa 28 Star Martial Souls, sina Zuri Rat, Lu Jindog, at Female Earth Bat. At si Wei Yianwan. Sinabi ni Yunlinger kay Chen Lei, mag-ingat, ito ang 28 Star Martial Spirit of Constellation Mansion, na may walang katapusang kapangyarihan. Tumango si Chen Lei, hindi ko talaga maaaring maliitin ang mga disipulong ito ng Constellation Mansion, lalo na ang mga disipulo ng Constellation Mansion na maaaring mag-cultivate sa isang Constellation Martial Soul. Ang bawat isa sa kanila ay lubhang mahirap, at ngayon, isa ang lumitaw sa harap nilang lahat ng sabay-sabay. 5. Sasakit ang ulo ng sinumang makasalubong nila. Nang maisip ito ni Chen Lei, kumikilos ang kanyang puso, at sinuot niya ang uniforme ni Yun Xiao. Sa loob ng ilang sandali, ang kalangitan ay puno ng mga ulap at ang mga ulap ay napuno ang kalangitan, na ginagawang mukhang isang Diyos si Chen Lei. Pagkatapos, ibinuko ni Chen Lei ang kanyang bibig at dumura, isang nakasisilaw na espada chi, naglalabas ng makinang na liwanag, tulad ng isang brilyante, lumipad palabas at naging liwanag, umiikot sa paligid ni Chen Lei, at pagkatapos, sa Chen Lei lumulutang pasulong. Ang nakakatakot na hininga na inilalabas ng sword chi na ito ay nagpaparamdam sa mga disipulong ito ng Star Mansion na lubhang mapanganib, kahit na ito ay ang kanilang makapangyarihang martial arts soul, hindi ito magbibigay sa kanila ng kahit katiting na pakiramdam ng seguridad. Patayin! Biglang sumigaw si Duying, sinisira ang martial spirit ni Kui Mulang, at inatake si Chen Lei. Sa isang sandali, ang Kui Mu Wolf Spirit na ito ay nagradiated ng malakas na liwanag ng bituin, at ang mga kuko nito ay tila nagagawang putulin ang langit, na nagdulot ng matinding pressure, at sinampal si Chen Lei ng malakas. Si Chen Lei ang nagmaneho sa Cloud Sky Sword Chi para batiin siya, at sa isang kisap mata, ang Cloud Sky Sword Chi ay naging sobrang liwanag, at tumama sa malaking kuko na nakuhanan ng larawan ni Kui Mulang. Sa oras na ito, ang iba pang 4 na disciples ng Star Palace ay sinira rin ang kanilang martial arts, inatake sina Ji Chanwu, Baimanman, at Yunlinger. Sina Ji Chanwu, Baimanman, at Yunlinger, na natural na hindi magpapatalo, ay sinira rin ang kanilang martial souls para lumaban. Ang martial arts ng magkabilang panig ay nagtagpo sa himpapawid, naglalabas ng walang hangganang liwanag, naglalabas ng nakakatakot na pagbabago-bago ng kapangyarihan, at agad na sumabog sa hangin, sumasabog sa kawalan, na bumubuo ng walang hangganang kapangyarihan. Sa sandaling kumalat ito, natatakot ako na magagawa nitong durog ang bundok na ito sa lupa. Sa sandaling ito, biglang, sa itaas ng Yun Xiao Peak, isang malaking bato ang kumikinang, sumasabog ng napakalawak na sikat ng araw, na bumuhos na parang umaagos na tubig, na agad na nagpoprotekta sa buong bundok Yun Xiao. Sa sandaling ito, sa ibabaw ng Yun Xiao Mountain, mayroong isang layer ng parang rune na liwanag na nagniningning, at ang liwanag ay sumisikat. Boom!
Sa isang malakas na ingay, ang unos na nabuo ni Qianlei, Baimanman at iba pang nakikipaglaban sa himpapawid ay sumabog ng buo, biglang kumalat sa lahat ng direksyon, at ang nakapalibot na mga patong ng walang laman ay sumabog, at malalaking spatial na bitik, tulad ng mga sapot ng gagamba na kumalat sa lahat ng direksyon, nakakatakot ang eksena. Kaya lang, ang bundok Yunshao ay kasalukuyang protektado ng isang layer ng nagniningning na liwanag. Sa harap ng napakalaking enerhiyang ito na maaaring magwasak sa buong bundok sa lupa, ligtas at maayos, wala kahit isang puno ang nawasak. Nang makita ang eksenang ito, nasubsob sa kanilang mga puso si Duying at ilang mga disipulo ng Star Palace. Ang gayong mga pangitain ay nagmula sa mga malalaking bato sa tuktok ng bundok. Ang malaking bato ay usap-usapan na nangyari ng maliwanagan ng dakilang Emperador Yunshao ang Dao, matagal ng psychic si Boulder. Gayunpaman, sa sandaling ito, tila pinuprotektahan lamang ng malaking batong ito ang bundok na ito mula sa pinsala. Sa oras na ito, tumingin si Duying kay Yunlinger at nalaman na ang ilan sa kanila ay mapotla, at mayroon pa ring sinulid ng dugo na nakasabit sa sulok ng bibig ni Yunlinger. Obviously, sa paghaharap na ito, silang lima ang may kapangyarihan. Yunlinger, mas mabuting sumuko ka ng masunurin, para mabawasan ang paghihirap mo, kung hindi, huwag mong sisihin ang binatang ito sa pagiging malupit ng ilang sandali. Malamig na sabi ni Duying. Duying, huwag ka nang mangarap. Kahit mamatay ako, hindi kita hahayaang magtagumpay. Pinunasan ni Yunlinger ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, at malamig na sinabi. Ngumisi si Duying at sinabing, sa kasong ito, huwag sisihin ang batang ito sa pagiging hindi magalang. Pagkatapos magsalita, sinira muli ni Duying ang mga ehersisyo at binaril si Qianlei, habang ang iba pang apat na disipulo ng Star Mansion ay winasak din ang mga ehersisyo at inatake sina Ji Chanwu, Baimanman at Yunlinger. Sa kasalukuyan, si Qianlei ay nasa kakaibang kalagayan. Ang cloud armor sa kanyang katawan at ang liwanag ng mga bundok ay halos magsanib, at ang cloud sword chi ay nasa pambihirang kalagayan din. Ang bilis tumaas, lalong makinis, lalong nanlalagkit. Boom! Sa sandaling ito, umatake ang Kuimo Wolf Spirit ni Duying, at sinampal ng kuko si Qianlei, at agad na sinampal si Qianlei libu-libong metro ang layo. Nagpakita si Duying ng nasisiyahang ngiti sa gilid ng bibig ni Duying. Ramdam niya na ang martial soul niya ay tumama sa katawan ni Qianlei. Ang suntok na ito ay tiyak na tatama kay Qianlei na malubhang nasugatan, at kahit na si Qianlei ay ganap na hahayaan. Pagkatalo sa labanan ng pagiging epektibo. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, ang ngiti ni Duying ay tumigas sa kanyang mukha, at natuklasan niya na si Qianlei ay tumanggap ng kanyang suntok, hindi lamang siya nasugatan, ngunit ang kanyang hininga ay naging mas malakas. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Duying. Alam mo, malaki ang tiwala niya sa kapangyarihan ng kanyang martial soul. Ang mga mata ni Duying ay muling nagpakita ng bakas ng kahindik-hindik, at muli ay hamampas ng malakas kay Qianlei. Boom! Sa pagkakataong ito, ibinuko ng martial spirit Kuimo Wolf ang bibig nito at direktang iniluwa ang isang malaking sinag ng starlight. Ang starlight beam na ito ay nagpakawala ng nakakatakot na pagbabago-bago ng hininga at tumama sa katawan ni Qianlei. Qianlei muling lumipad palabas ang kanyang katawan. Man-ay-mate. Nakita ni Ji Chanwu at Baimanman na isa-isang tinamaan si Qianlei, at napasigaw sila at gustong suportahan sila. Sa oras na ito, sinisira ng ibang mga alagad ng Star Mansion ang mga martial souls, at mabangis na inatake sina Ji Chanwu, Baimanman at iba pa, na pinipigilan silang magligtas ng mga tao. Ang mga disipulong ito ng Star Mansion ay pambihira rin sa lakas, at mahigpit nilang hinarang ang tatlo ni Ji Chanwu, Baimanman at Yunlinger. Sa sandaling ito, may kakaibang pakiramdam si Qianlei. Naramdaman lang niya ang pag-atake ni Duying, ngunit pinabilis nito ang paglaki ng Cloud Sword Chi, at hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang bumuhos sa Cloud Sword Chi. Ang ulap ng sword energy na ito, na parabang ito ay pinakiramdaman ng libu-libong emosyon, ay naging mas nakasisilaw. Sa sandaling ito, ang walang katapusang sikat ng araw ay nasisipsip ng Cloud Sword Chi at naging napakalinaw. Ang mahinang liwanag ng sikat ng araw ay gumagala sa sword chi, hindi mahuhulaan. Sa oras na ito,
muling dumating ang ikatlong pag-atake ni Du Ying, at muling tumama ang paa na ito kay Chen Lei. Comfortable lang ang pakiramdam ni Chen Lei sa pangkalahatan, at muling nangingibabaw ang momentum ni Yun Xiaojian. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Chen Lei na ang Yun Xiao Sword Chi ay napakalakas, at hindi niya ito mapigilan. Alam na naabot na nito ang limitasyon nito, hindi na niya ito nahawakan, at binasag ang Yun Xiao Sword Chi gamit ang isang espada. Pagkaraan ng ilang sandali, ang buong mundo ay binaha ng Sword Chi na ito, ang ningning ng kalangitan, isang nakakatakot na hininga na agad na tumagos, malakas at nakakatakot. Ilang mga disipulo ng Star Palace ang biglang nakaramdam ng matinding krisis, at ang kanilang mga kaluluwa ay patuloy na nanginginig, at nagkaroon ng pagnanasang lumuhod at sumamba sa ilalim ng huwang-huwang sword aura na ito. At ang liwanag ng espada na ito, tulad ng unang liwanag na nagbukas ng langit, ay napakaganda, at tila kayang buksan ang langit at sirain ang lupa, at sa isang kisap mata, lulunurin nito ang Kuiwood Wolf One. Sa ilalim ng liwanag ng espada na ito, ang espiritu ng lobo ng Kuimo, nang walang kahit katiting na pagtutol, ay agad na nabasag at naging liwanag ng bituin sa kalangitan, na wala nang walang bakas. Pagkatapos, itong langit na puno ng liwanag ng espada, na may hindi mapigil ang kapangyarihan, ay mabilis na lumubog patungo kay Du Ying. Tumaas ang puso ni Du Ying sa matinding takot at takot. Sa kasalukuyan, isa lang ang nasa isip niya, ang pagtakas sa lugar na nababalot ng liwanag ng espada. Gayunpaman, sa sandaling ito, siya ay mahigpit na pinigilan ng isang malakas na aura, hindi makagalaw sa lahat, ang liwanag ng espada ay bamaha na parang tubig, nakikita lamang ni Du Ying ang kanyang katawan na natatakpan ng walang katapusang mga espada. Natatakpan ng liwanag. Pagkatapos nito, naramdaman ni Du Ying ang hindi mabilang na sakit na kumalat sa kaluluwa ng kaluluwa. Sa isang kisap mata, ang kanyang katawan ay nabaluktot sa ambon ng dugo ng walang hangganang liwanag ng espada, na naiwan lamang ang kaluluwa, na lumilitaw sa liwanag ng espada. At ang mga sword light na ito ay talagang may napakalaking pinsala sa kaluluwa. Ang kanyang kaluluwa ay puno ng mga butas sa isang iglap. Kung ang kandila ay kumikislap sa hangin, maaari itong mamatay anumang oras. Sa sandaling ito, isang sinag ng mahalagang liwanag ang lumipad upang protektahan ang martial spirit ni Du Ying, at hindi ito direktang nawasak ng langit na puno ng liwanag ng espada. Ang mahalagang liwanag na ito ay natural na nagmula kay Chen Lei. Ang dahilan kung bakit niya pinrotektahan ang kaluluwa ni Du Ying ay para sa ibang layunin. Pagkatapos noon, itinuon ni Chen Lei ang kanyang paningin sa iba pang mga disipulo ng Constellation Mansion. Ang mga disipulo ng Star House ay nabigla sa oras na ito, hindi nila inaasahan na papatayin ni Chen Lei ang kanilang amo gamit ang isang espada. Halika sa lahat, ipagiganti ang boss. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga disipulo ng Star Mansion ay desperado, iniwan sina Baiman, Ji Chanwo at Yun Linger, at lahat ay inatake si Chen Lei. Halika na, ngumisi si Chen Lei, pagkatapos, ang Breaking Cloud Sword Art, ay pinugutan ng ulo ang apat na disipulo ng Star Palace. Sa isang sandali, ang liwanag ng espada ay pumuno sa kalangitan, nakamamatay, at ang makapal na liwanag ng espada ay tumagos sa kalangitan at lupa, tulad ng isang malaking haligi ng espada, na umaagos patungo sa apat na mahusay na martial arts na napatay. Ang kapangyarihan ni Jiang Wang ay talagang masyadong malupit. Sa ilalim ng makinang na liwanag ng espada, ang martial souls ng apat na disciples ng Star Palace ay kasing babasagin ng ilang langaw. Nabasag ang mga ito nang makipag-ugnayan sila kay Jiang Wang, naging langit na puno ng mga bituin, na wala nang walang bakas. Ang apat na disipulo ng Star Palace ay umuburi ng dugo sa unang pagkakataon at lumipad palabas, tumama sa pader ng bato ng malakas, yumanig sa hindi mabilang na mga bato, at pagkatapos ay dahan-daang dumudulas pababa sa pader ng bato. Pababa, apat na pulang mantsa ng dugo ang nanatili sa dingding na bato. Ang apat na disipulo ng Star Mansion ay halos mabali sa mga buto ni Chen Lei sa suntok na ito. Sa sandaling ito, sila ay nakahiga sa lupa na parang apat na pol ng putik, hindi makagalaw. Lumapit si Chen Lei Fei sa apat na disipulo ng Star Mansion at tiningnan sila. Anak, mas mabuting palayain mo na kami, kung hindi, hindi ka patatawarin ng aming Astral Mansion, at tiyak na hahabulin ka hanggang sa dulo ng mundo,
na walang katapusang namamatay. Sa sandaling ito, ang isang disipulo ng Astral Palace ay tumingin kay Chen Lei, at direktang itinaas ang Astral Palace sa kanyang likuran, na gustong mag-alinlangan si Chen Lei at huwag manggahas na patayin siya. Nakakalungkot lang na ang disipulong ito ng Constellation Mansion ay hindi masyadong naiintindihan si Chen Lei, at si Chen Lei ay hindi nakatanggap ng anumang banta. Napangiti si Chen Lei, tumingin sa mga disipulo ng Constellation Mansion, at sinabing, "Okay, gusto kong makita kung paano namamatay ang Constellation Mansion nang walang katapusan." Pagkatapos magsalita, iwinagayway ni Chen Lei ang kanyang daliri, at isang liwanag ng espada ang tumawid. Pagkaraan ng ilang sandali, ang ulo ng alagad ng Star Mansion na ito ay gamulong, at ang kaluluwa ay pumailanglang sa langit, at gusto niyang tumakas. Naghanda na si Chen Lei. Sa isang kamay, huminto ang power grid sa harap ng primordial spirit ng disipulong ito ng Constellation Mansion. Ang primordial spirit ng disipulong ito ng Constellation Mansion ay direktang tumama sa power grid tulad ng isang self-sustaining net. Nawalan siya ng lakas at nasalo ni Chen Lei. Pagkatapos noon, tumingin si Chen Lei sa dalawa pang disipulo ng Star Mansion, at hindi man lang nag-abalang magtanong ng isa pang tanong. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumipad ang enerhiya ng espada, at dalawang malalaking ulo ang gamulong pababa. Ang mga primordial spirit ng dalawang Astral Mansion na disipulong ito ay gustong tumakas, ngunit agad silang nahuli ni Chen Lei na pinaghandaan. Sa ngayon, 5 estudyante ng Star Mansion ang pinugutan ng ulo. Matapos pugutan ng ulo ang 5 disipulo ng Constellation Mansion, kinolekta ni Chen Lei at ng iba pa ang mga samsam, at pagkatapos ay lumitaw ang apoy, na sinusunog ang mga katawan ng mga disipulo ng Constellation Mansion ng malinis, nang walang kaunting bakas. Pagkatapos nito, lumipad sina Chen Lei, Ji Chanwu, Bai Menman, at Yun Linger at nakahanap ng tahimik na lugar, at pagkatapos ay nagsimulang hanapin ang mga kaluluwa ni Duying at iba pa. Hindi ka magtatapos ng maayos. Siguradong ipaghihiganti ako ng ating Astral Mansion. Patay ka na. Sa oras na ito, sumisigaw pa rin ng malakas ang primordial spirit ni Duying. Naghihintay ako, mahinang sabi ni Chen Lei. Pagkatapos, isang flash ng kidlat ang lumitaw at nahulog sa kaluluwa ni Duying. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kaluluwa ni Duying ay sumisigaw na parang baboy, ngunit ang tunog ay tinatakan ni Chen Lei, hindi may pagkalat. Ito ang bitterness ni Chen Lei kay Duying, sabihin mo sa kanya kung gaano ito kagaling, kung hindi, hindi pa rin alam ni Duying kung paano maging malumanay. Pagkatapos ng araling ito, naging mas matapat si Duying. Tumango si Chen Lei bilang kasiyahan at agad na hinanap ang panloob na memorya ni Duying. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa alaala ni Duying Yuanshen, nakahinga ng maluwag si Chen Lei Song. Ayon sa alaala ni Duying Yuanshen, iilan lamang sa kanila ang nakakaalam na si Yun Linger ang nagdala ng dugo ni Emperor Yun Shao. Si Duying ay mayroon ding makasariling intensyon, at hindi nag-ulat ng sitwasyon sa sekta, ngunit nais na hulihin si Yun Linger, kumuha ng dugo, at isama ito sa kanyang katawan. Kung iuulat niya ang sitwasyon sa sekta, tiyak na hindi niya turn na sumali ang angkan ni Yun Linger. Dahil sa pagiging makasarili ni Duying, hindi direktang hinarap ni Chen Lei at ng iba pa ang buong Star Mansion. Ngayon, matapos pugutan ng ulo si Duying at ang iba pa, ang lihim ni Yun Linger na naglalaman ng dugo ni Emperor Yun Shao ay itinago ng ilang sandali. Paulit-ulit na hinanap ni Chen Lei ang 5 kaluluwa ni Duying at iba pa, at sa wakas ay nakumpirma na ang balita na si Yun Linger ay nagdadala ng dugo ni Emperor Yun Shao. Bukod sa kanilang 5, talagang walang nakakaalam. Si Chen Lei ay ganap na gumon sa oras na ito. Kung ganoon, maaari pa siyang mag-antala ng ilang sandali. Gayunpaman, hindi isang maliit na bagay ang pumatay sa 5 disipulo ng Constellation Mansion, tiyak na hindi ito pababayaan ng Constellation Mansion, at tiyak na matunten siya hanggang sa dulo. Para dito, handa si Chen Lei sa pag-iisip, at hindi siya masyadong nag-aalala. Pagkatapos noon, sumugod sina Chen Lei at Ji Chanwo, Bai Menman at Yun Linger patungo sa tuktok ng bundok Yun Shao. Ngayon lang, sa tuktok ng Yun Shao Mountain, isang malaking bato ang dumadaloy sa sikat ng araw, na nagpoprotekta sa buong Yun Shao Mountain. Bukod dito, nakinabang ng husto si Chen Lei sa sikat ng araw na ito.
Kaya, hindi na nila kailangang pumunta saan man, ngunit ang malaking batong ito ay kailangang makita ng kanilang mga mata. Hindi nagtagal, dumiretso sina Chen Lei, Ji Chanwu, Bai Menman, at Yun Linger sa tuktok ng bundok. Pagkarating sa tuktok ng bundok, tumingin si Chen Lei at ang iba pa sa malaking bato. Ang malaking batong ito ay napaka-flat at bony, ngunit bukod doon ay wala ng iba pang abnormalidad. Nagdulot ito ng kaunting pagkagulat kina Chen Lei at Yun Linger. Sa sandaling ito, ang liwanag na nagpo-protekta sa buong bundok Yun Xiao ay tahimik na naglaho, at ang malaking batong ito ay mukhang napakakaraniwan, walang kakaiba. Gayunpaman, parehong alam ni Chen Lei at Yun Linger na ang malaking batong ito ay hindi kasing karaniwan ng tila. Kailangan mo bang matugunan ng ilang mga kondisyon upang umangat? Sina Chen Lei at Yun Linger ay nagkatinginan. Pagkatapos noon, si Chen Lei ay nakaupo ng naka-crossleg sa malaking bato, at pagkatapos ay nagsagawan ng Cloud Sky Sword Art. Gayunpaman, ipinatupad niya ang Sky Cloud Sword Art sa loob ng ilang linggo, ngunit walang gumagalaw. Ginamit ni Chen Lei ang kanyang Divine Sense para pagmasdan muli ang malaking batong ito, at muli, wala siyang nakita. Pagkatapos mag-eksperimento sa ilang mga pamamaraan na walang resulta, sumuko si Chen Lei. Ang misteryo sa malaking batong ito ay hindi na niya maarok ngayon. Pagkatapos noon, umupo rin si Yun Linger sa ilalim ng malaking bato, direktang nagbibigay inspirasyon sa dugo ni Emperor Yun Xiao. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang mga marka ng Grand Dao sa buong malaking bato. Ang mga Grand Dao rune na ito ay naglalabas ng malambot na liwanag, dahan-daang umiikot sa paligid ng Yun Linger, at sa wakas, ang lahat ng kultura ng rune ay parang isang mahabang dragon, na direktang tumatagos sa isip ni Yun Linger. Nang pumasok ang mga rune na ito sa isip ni Yun Linger, ang abnormal na hugis ng malaking batong ito ay ganap na naglaho, at ito ay naging karaniwan at payak muli, na hindi gaanong kapansin-pansin. Ano ang iyong kalamangan? Tanong ni Chen Lei kay Yun Linger. Mukhang may adventure si Yun Linger mula rito. Binuksan ni Yun Linger ang kanyang mga mata at mukhang medyo nalilito. Nang marinig ang mga salita ni Chen Lei, nalilitong sinabi niya, masyadong magulo, hindi ko alam kung ano ang mayroon ako. Marami pa ring rune ang lumilipad sa isip ko. Natatakot ako na pagkatapos lang ng ilang sandali ay mauunawaan at matuno natin ang ating nakuha. Panipi. Tumango si Chen Lei at sinabing, okay, pagkatapos ay babalik tayo ngayon. Hindi ka ba naglalaro? Tanong ni Yun Linger kay Chen Lei. Hindi ka na naglalaro, pwede kang maglaro anytime, ang pinakakailangan mo ngayon ay tahimik na pag-urong, sabi ni Chen Lei kay Yun Linger. Tumango si Yun Linger, hindi talaga siya fit na nasa labas ngayon. Ang pinakakailangan niya ay isang tahimik na silid. Pagkatapos magdesisyon, handa nang bumalik sina Chen Lei, Ji Chanwu, Bai Menman, at Yun Linger. Xiao Xiao Pig, biglang tumuro si Yun Linger at tuwang-tuwa na sumigaw. Nang marinig ni Chen Lei ang mga salita ni Yun Linger, tumingin siya sa harap at nalaman na mayroon ng madilim na pulang multo, tahimik na nakatingin sa kanila. Ngayon ay nabigla siya sa mga salita ni Yun Linger at agad na naging anino. Bundok. Saan tatakas? Bahagyang tumawa si Chen Lei, dinurog ang kanyang katawan at hinabol si Xiao Xiao Pig. Mag-ingat dahil iniisip pa rin nila ang pagkuha ng Xiao Xiao na baboy para matikman, ngunit hindi pa nila ito nahahanap. Ngayong dinala na ang isang ito sa pintuan, paano siya makakatakas? Gayunpaman, ang bilis ng Xiao Xiao Pig na ito ay lubos na lumampas sa inaasahan ni Chen Lei na halos ilang beses itong tumakas sa mga mata ni Chen Lei, kaya kailangan ni Chen Lei na magtrabaho ng gusto upang mahuli ang Xiao Xiao Pig. Sa huli, itong Xiao Xiao na baboy ay nahuli ni Chen Lei nang gamitin ni Chen Lei ang lahat ng kanyang pamamaraan. Matapos mahuli ang Xiao Xiao Pig, bumalik si Chen Lei para hanapin sina Bai Menman at Ji Chanwu. Sa proseso ng paghabol kay Xiao Xiao Pig ngayon, masyadong mabilis si Chen Lei, at itinapon niya ang ilang babae mula sa malayo. Hindi nagtagal, bumalik si Chen Lei sa orihinal na daan, ngunit hindi niya nakita si Bai Menman. Sa lugar kung saan siya nakipaghiwalay kay Bai Menman, nakita ni Chen Lei ang ilang bakas ng away. Ang puso ni Chen Lei ay lumubog, at ang kanyang kaluluwa ay kumalat, at sinundan ng hininga na iniwan ng mga bakas ng labanan na ito. Sa wakas, sa kailaliman ng bundok Yun Xiao,
natagpuan niya ang mga bakas ng Baimanman. Sa oras na ito, si Baimanman ay napapaligiran ng ilang grupo ng mga martial artist at buong lakas nilang inatake. At ang tatlong anak na babae ni Baimanman ay may hawak na bola, umaasa sa martial arts ng puno ng asol na langit ni Baimanman upang ipagtanggol, ngunit ang sitwasyon ay lubhang mapanganib, at ang depensa ay maaaring masira anumang oras. Hoy! Nang makita ang eksenang ito, lumakas ang hangarin ng pagpatay ni Chen Lei, nawala ang sword art ni Yun Xiao, at pagkaraan ng ilang sandali, ang maliwanag na mga espada ay naging talam ng buwan, at lumipad sila palabas upang salakayin si Baimanman, ang kaaway ng mga tao. Nakita ni Chen Lei na ang mga kaaway na kumukubkob sa Baimanman ay pawang malalakas sa Jiandingzong. Ang nasa gitna ng utos ay ang disipulong si Sword Dingzang na maraming beses na nagpakita ng puot kay Chen Lei sa Yunxiao City. Ang Yunxiao Sword Chi ni Chen Lei sa sandaling ito ay napakalakas at puno ng puot. Direkta niyang hinati ang mga alagad ni Sword Dingzang sa dalawang bahagi. Umulan ng dugo at lumitaw ang mga puwang. Pagkatapos noon, sumugod si Chen Lei sa puwang na ito at pumunta kina Ji Chanwu, Baimanman at iba pa. Nang makita ng disipulong ito ni Jiandingzang si Chen Lei, nginisya niya ito at sinabing, "Chen Lei, sa wakas ay nagpakita ka na. Akala ko ikaw ang unang nakatakas." Tumingin si Chen Lei sa disipulong ito na si Jiandingzong at sinabing, "Sino ka at bakit palagi mong ginagawa ito ng tama sa akin?" Ang alagad na ito ni Jiandingzang ay nagsabi, "Chen Lei, ang pangalan ko ay Jinglin, ako si Kuya Sidam, ngayon alam mo na kung bakit ako tama sa iyo. Sinira mo ang katawan ng aking kapatid, ang puot na ito ang langit ay mataas at mas malalim kaysa sa dagat. Kung hindi kita papatayin, hindi ako magiging lalaki." Panipi. Naunawaan ni Chen Lei kung bakit napakagalit sa kanya ng disipulong ito na si Jiandingzong. Ito pala ay ang kanyang kapatid na si Sidam. Sa kasong ito, walang sasabihin, gusto kong makita, kung ano ang ibig sabihin ng mayroon ka, maglakas loob na ipaghiganti ako, maaari kong sirain si Sidam, at maaari kitang sirain. Si Chen Lei senador ay tumakbo pasulong, sabi ni Jinglin. Ngumisi si Jinglin, at nagsabi, "Chen Lei, sa kasong ito, hayaan mo akong makita kung paano ako makikita." Pagkatapos ng pagsasalita, si Jinglin ay nagbigay ng mahinang sipol, at ilang sandali, sa likod niya, lumitaw ang isang makakapal na sword forest, na may liwanag ng espada na tumama sa kalangitan. Indemtal, Bahay Supreme Rebirth C #1538. Supreme Rebirth Kabanata 1538, Pagpatay. Na-i-publish, 17 ng Abril taong 2021. Nakaraan listahan ng mga nilalaman susunod. Indemtal.com, ang pinakamabilis na update para sa pinakabagong kabanata ng Respect. Ang unang 1538 kabanata ay pumapatay. Ang Jinglin Martial Soul na ito ay talagang isang sword forest. Sa sword forest, mayroong libu-libong mga kaluluwa ng espada. Ang aura ng espada ay matibay, at ang kapangyarihan ay pambihira. Sa sandaling ito, ang malaking bato sa tuktok ng bundok Yunxiao ay muling nagpakita ng pangitain. Namumulaklak ang ningning, lumipad ang mga rune, hindi mabilang na nagliliwanag na ron ang bumuhos na parang tubig, at sa isang kisap mata, ang buong bundok Yunxiao ay naprotektahan. Sa sandaling ito, halos sumanib na naman ang Yunxiao na panglaban na robe ni Chen Lei sa buong bundok Yunxiao. Kasabay nito, ang Yunxiao Sword Chi sa kanyang katawan ay isa ring obra maestra, na naglalabas ng tunog ng kalampag at pag-iyak ng dragon, at ang kanyang fighting spirit ay sumugod sa kalangitan. Nang gumalaw ang puso ni Chen Lei, ang ulap ng sword chi na ito ay lumipad palabas sa dagat ng kaluluwa at palabas ng katawan, ang layunin ng espada ay nagulat sa kalangitan. Ang sword intent na ipinadala ng Cloud Sword Chi na ito ay talagang napakalakas. Direkta nitong pinigilan ang sword forest ni Jinglin na Wan Sword Chi, at ginawang biglang nagbago ang sword forest ni Jinglin Wan. Napakahirap at hindi malinaw. Anong nangyari? Naramdaman ni Jinglin ang abnormalidad ni Jianlin Wan, at nagulat siya. Sa oras na ito, sunod-sunod niyang winasak ang Sword Forest Martial Arts, ngunit sa kasamaang palad, ang kapangyarihan ng Sword Forest Martial Arts ay lubhang nabawasan, at hindi na ito gumana ng kasing dami ng dati. Sa sandaling ito, sinisira ni Chen Lei ang Yunxiao Sword Art,
at isang sword light na kasing liwanag ng papalubog na araw sa kalangitan, na tumatama sa martial arts soul ng Jinglin Sword Forest. Gumalaw ang puso ni Jinglin, puwersahang winasak ang Sword Forest martial soul, at binati ang espadang pinutol ni Chenlei. Boom! Hindi mabilang na malaking sword chi ang pumailan lang sa kalangitan, na naging sanhi ng pagkagulo sa paligid ng Jinglin. Sa kritikal na sandali, sa wakas ay puwersahang ginamit ni Jinglin ang buong kapangyarihan ng martial arts ni Jinlin, na may mahusay na lakas ng pag-atake. Pag-akyat, ang buong tao ay tila hindi mapigilan, hindi mabilang na mga ilaw ng espada ang lumipad sa hangin, at marahas na bumangga sa liwanag ng espada na pinutol ni Chenlei. Chen-chen-kyang, ang mga pagsabog ng mga metal na tunog ay patuloy na tumunog, at ang liwanag ng espada na nagniningning tulad ng liwanag ng papalubog na araw ay napakalakas na pinutol nito ang karamihan sa mga martial arts spirit ng Jinglin Sword Forest. Naramdaman lamang ni Jinglin ang matinding pagkabigla sa kanyang katawan, at may mga pagsabog ng masakit na sakit. Dahil sa ganitong uri ng sakit, gusto na lang ni Jinglin na gamulong sa lupa habang nakayakap ang ulo. Sa sandaling ito, si Chenlei ay may katwiran at hindi nagpapatawad, muli niyang sinira ang Yunxiao Sword Art, at pinugutan ng ulo patungo kay Jinglin. Hoy! Sa pagkakataong ito, mas nakakamangha ang liwanag ng espada. Isang matalim na liwanag ng espada ang tumagos sa kawalan, nahati ang isang piraso ng Sword Forest, at lumitaw sa harap ni Jinglin. Madaling lumipas ang liwanag ng espada at nalaslas ang isang piraso ng braso ni Jinglin. Ito pa rin ang resulta ng pagsisikap ni Jinglin na umiwas, kung hindi, tiyak na mahahati ng espadang ito si Jinglin Li sa kalahati. Si Jinglin ay labis na natakot sa oras na ito na hindi niya inaasahan na si Chenlei ay magiging napakasama. Hindi na siya mangangahas na makipagkumpetensya kay Chenlei, nagiging streamer at tumakas na parang lumilipad na ilaw. Hindi hinabol ni Chenlei ang matapang na si Jinglin, sa halip ay itinuon niya ang kanyang paningin sa iba pang mga disipulo ni Jian Dengzong. Ang mga disipulong ito ng Ding Sword Sect ay mas mahina kaysa kay Jinglin, at hindi sila ang mga kalaban ni Chenlei. Patayin! Para sa mga disipulong ito ng Ding Sword Sect, si Chenlei ay hindi nagpakita ng awa, ngunit nagsimulang pumatay. Sa pagtutulungan ni Ji Chanwu, Bai Menman, at Yun Linger, kasama ang Yunxiao Sword Art ni Chenlei, sa wakas, ang lahat ng mga disipulong ito ng Ding Sword Sect ay pinugutan ng ulo at walang natira. Hindi sa malupit si Chenlei, ngunit dahil pinatay siya ng mga disipulong ito ng Ding Sword Sect, kung gayon sila ay kanyang mga kaaway. Kung hindi siya malakas ngayon, hinding-hindi siya pababayaan ng mga disipulong ito ng Ding Sword Sect. Sa kasong ito, paano niya pahihintulutan ang mga disipulong ito ng Ding Sword Sect at hayaang bumalik ang tigre sa bundok? Matapos mapugutan ng ulo ang lahat ng mga disipulong Jian Dengzong, kinuha ni Chenlei, Ji Chanwu, Bai Menman at iba pa ang mga samsam at naghanda na umalis dito. Linger, ano sa tingin mo ito? Sa pagbabalik, kinuha ni Chenlei si Xiao Xiao Pig mula sa Qingyang Immortal Palace. Wow, ito ay Xiao Xiao Pig. Tuwang-tuwa si Yun Linger. Nang tumingin siya kay Xiao Xiao Pig, inilabas niya ang kanyang mga ngipin at isinayaw ang kanyang mga kuko at sinabing, ito si Xiao Xiao Pig. Sa pakiramdam na ito ay pinakamaganda. Nang marinig ni Xiao Xiaozhou ang mga salita ni Yun Linger, ang kanyang buong katawan ay nanginig. At nakita rin ni Ji Chanwu at Bai Menman itong Xiao Xiao na baboy. Ang Xiao Xiao na baboy na ito ay halos 1 metro ang haba. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong baboy na espiritong hayop, ito ay mukhang napakapitit at cute. Ang kanyang buhok ay malambot at mahaba, na naglalabas ng isang layer ng madilim na pulang aura, na mukhang walang muwang. Napaka-cute nitong maliit na baboy. Hindi ba masyadong malupit ang pumatay at kumain ng karne? Hindi napigilan ni Ji Chanwu na sabihin. Tumango rin si Bai Menman. Ang maliit na baboy na ito ay napaka-cute at hindi mapaglabanan sa katay. Sa oras na ito, itinaas din ng Xiao Xiao Pig na ito ang kanyang ulo, kumurap kay Ji Chanwu at Bai Menman na may maningning na malalaking mata, patuloy na nagbebenta ng cute, halatang nakakaintindi sa mga salita ng dalawang babae. Napakatawa nito. Sa nakikitang Xiao Xiao Pig na laging nagbebenta ng cute na pagkain, hindi kinaya ni Ji Chanwu at Bai Menman na patayin ang karne. What do you know?
Ang sarap talaga nitong xiao-xiao pork. Sinabi muli ni Yunlinger, paanong ang tunay na kulay ng isang foodie ay malinlang ng kanyang cute na hitsura, at sa gayon ay nawalan ng pagkakataon na mapawi ang kanyang kasakiman. Okay, paano haharapin itong xiao-xiao pig? Pag-uusapan natin ito pagkatapos nating bumalik. Ngayon, ang aming pangunahing bagay ay bumalik sa Yunxiao City sa lalong madaling panahon. Hindi ito ligtas sa labas ng Yunxiao City. Ito ay tila nasa paligid ng Yunxiao City. Sa loob ng 1,000,000 milya, ang pagbabawal sa paggamit ng puwersa ay nabawasan sa isang patay na sulat. Sinabi ni Chen Lei sa tatlong anak ni Ji Chanwo, sina Baimanman at Yunlinger. Tumango sina Ji Chanwo, Baimanman at Yunlinger, at tumigil sila sa pag-uusap. Hindi talaga ligtas dito. Lalo na si Yunlinger, may bahid ng pag-aalala sa kanyang puso, maging ang Yunxiao City. Tila nawala ang pagpigil na iniwan ng dakilang emperador na si Yunxiao noong taong iyon. Sa kasong ito, hindi ito magandang bagay para sa sangkatauhan. Dapat mong malaman na ang ilan sa mga kuweba at pinagpalang lupain na inookupahan ng sangkatauhan ngayon ay maaaring may ranggo sa buong gitnang domain. Lahat sila ay binaril ng Emperador Yunxiao. Ngayon, ang prestihiyo ng emperador ay wala doon, at ang sangkatauhan ay maaari pa ring panatilihin ng emperador na si Yunxiao noon. Nailagay na ba ang mga pundasyon? Gayunpaman, alam din ni Yunlinger na hindi ito isang bagay na kailangan niyang alalahanin, kaya hindi na siya nag-isip pa. Hindi nagtagal, diretsyong bumalik sina Chen Lei, Ji Chanwu, Baimanman, at Yunlinger sa Yunxiao City. Pagkatapos bumalik sa Yunxiao City, agad na humingi si Yunlinger ng isang tahimik na silid at nagsimulang umatras upang tunawin ang mga insight na nakuha niya mula sa malalaking bato ng Yunxiao Mountain sa pagkakataong ito. At si Chen Lei ay pumili din ng isang tahimik na silid upang mag-retreat at tahimik na linangin, pangunahin upang pag-aralan ang Yunxiao Sword Art. Ang Yunxiao Sword Art na ito ay nagbago sa Yunxiao Mountain. Gusto niyang malaman na ang kasalukuyang aura ng espada ni Yunxiao, gaano ito kalakas. Para kay Ji Chanwo at Baimanman, wala pa sa ngayon. Nakatira sila sa kuweba at tinutokso ang baboy na si Xiao-Xiao. Ang Xiao-Xiao na baboy na ito ay pinigilan ni Chen Lei, at walang paraan para makatakas. Kung hindi, sina Ji Chanwo at Baimanman, ayaw talagang hulihin itong Xiao-Xiao na baboy. Pagkaraan ng 10 araw, umalis si Chen Lei sa customs. Sa nakalipas na 10 araw, muling inunawan ni Chen Lei ang Yunxiao Sword Art, at nalaman na ang kapangyarihan ng Yunxiao Sword Art ay bumagsak ng malaki kumpara noong siya ay nasa Yunxiao Mountain Range. Alam ni Chen Lei na ang dahilan ay dahil sa bundok Yunxiao, ang Yunxiao Sword Shi ay pinahusay ng malaking bato sa tuktok ng bundok, at ang kapangyarihan nito ay magiging sobrang nakakatakot na madali nitong mapatay si Duying at umatras sa Jinglin. Dapat mong malaman na sina Duying at Jinglin ay mga nangungunang mahuhusay na eksperto sa Stars Mansion at Swording Sect. Ang bawat paglilinang ay umabot sa intermediate level ng ika-9 na antas ng Wudi. Kung nakilala niya ang 2 taong ito sa ibang lugar, hinding-hindi magagawa ni Chen Lei na patayin si Duying ng ganoon kadali at saktan si Jinglin. Ang dahilan kung bakit maaaring maputol at masugatan ang 2 henyong disipulo ng Star Mansion at Swording Zong ay dahil sa geographical na kalamangan noong panahong iyon. Ang enlightenment ng Yunxiao Emperor Yunxiao Mountain ay nananatili pa rin ang hininga ng Yunxiao Emperor, kahit na makalipas ang 10,000 taon, hindi pa rin ito nawawala. Ang hininga ni Emperor Yunxiao at ang pagtatanim ni Chen Lei ng Yunxiao Sword Shi ay umalingaw sa isa't isa. Sa makatuwid, ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Gayunpaman, sa sandaling umalis si Chen Lei sa mga bundok ng Yunxiao, ang kapangyarihan ng Yunxiao Sword Art na kasalukuyang nilinang ni Chen Lei ay bumaba. Siyempre, ito ay dahil ang paglilinang ni Chen Lei ng Yunxiao Jianzhou ay malayo sa kumpleto, at ang kanyang pagganap sa paglilinang ay medyo mababa pa rin. Sa hinaharap, sa kanyang pag-unawa sa Yunxiao Jianzhou at paglilinang ng cloud power increase na ito, ang Cloud Sword Art ay mapapabuti ng husto. Napakalinaw din ni Chen Lei tungkol dito, kaya hindi siya masyadong nababalisa. Pagkatapos maghintay ng isa pang 2 araw, umalis din si Yunlinger. Linger, may nakuha ka ba? Tanong ni Chen Lei kay Yunlinger nang makita niyang umalis si Yunlinger sa customs.
Magkaroon ng kamalayan na si Yun Linger ay nakakuha ng maraming magagandang kapalaran sa Yunshao Mountain noon, at hindi mabilang na mga ron ay parang mga dragon, na tumatagos sa isip ni Yun Linger. Maaaring ito ay ilang mana mula sa dakilang emperador na si Yun Shao. Tumango si Yun Linger at sinabing, Brother Chen, may mga benepisyo talaga akong natamo. Ang bloodline ni Emperor Yun Shao sa aking katawan ay na-activate ng 80%. May 1 taon pa bago ko gagawin. Posibleng ganap na buhayin ang dugo ni Emperor Yun Shao, at sa oras na iyon, maaari kang pumunta para buksan ang inheritance treasure na iniwan ni Emperor Yun Shao. Panipi. Pagkatapos makinig kay Yun Linger, masaya rin si Chen Lei para sa Yun Linger na ito ay talagang mas mahusay kaysa sa anumang pagkakataon. Well, kung ganoon, hindi tayo dapat magtagal dito. Sa kasalukuyan, malapit na ang mga laban sa Advanced Division ng 10,000 Races Conference. Bilasan na natin at pumunta sa High Peak City. Panipi. Sinabi ni Chen Lei kay Yun Linger, Ji Chanwo at Bai Manman. Tumango ang 3 babae. Talaga, dapat silang umalis. Okay, let's go today. Ang 3 babae ay nag-impake, umalis mula sa cave mansion, at pagkatapos ay naglakad patungo sa teleportation formation. Mayroong teleportation array na koneksyon sa pagitan ng Yunshao City at Lingshao City, kaya napakaginhawang maglakbay, ngunit napakataas ng gastos. Gamit ang teleportation array para makipag-usap sa isa't isa, ang ganitong uri ng gastos ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang bayad na ito ay talagang isang piraso ng cake para kay Chen Lei at sa iba pa. Hindi nagtagal ay dumating sila sa teleportation formation sa Yunshao City, at bawat isa ay nagbayad ng 100 soul pill bilang bayad sa teleportation at tumuntong sa teleportation formation. Sa tuwing gagamit ka ng teleportation array, kailangan ng 100 soul pill. Medyo mataas ang presyo. Matapos humakbang si Chen Lei at ang 4 sa teleportation formation, isang ilaw ang kumislap, at nawala ang 4. Nang muling kumislap ang mga ilaw, lumitaw na ang mga ito sa teleportation formation ng Lingshao City. Si Chen Lei, Ji Chanwo, Bai Manman, at Yun Linger ay diretsyong lumabas sa teleportation formation. Meron talagang ilang celebrities na kayang mag-teleportation. Tila isa rin silang matabang tupa. Kung may pagkakataon sa pagkakataong ito, papatayin ng mga taong ito. Sa sandaling ito, malapit sa teleportation formation, maraming mabangis na Wolf Clan powerhouses ang mabangis na nakatitig kay Chen Lei at sa iba pa, na inihayag ang kanilang layunin na pumatay. Sa oras na ito, ang mga tao mula sa iba't ibang lahi, na nakita si Chen Lei at ang iba pa, ay nagpakita rin ng intensyong pumatay, at ang buong teleportation area ay nakaramdam ng galit. Lumabas si Chen Lei at ilang tao mula sa teleportation formation, at naramdaman nila na iba ang atmosphere dito. Sa Advanced Division, ang mga resultang nakamit ay iba sa Intermediate Division. Hanggat tinatalo ng Intermediate Division ang kalaban sa arena, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na umaban. Gayunpaman, sa Advanced Division na ito, ang mga score ay kinakalkala batay sa bilang ng mga napatay, maliban sa parehong lahi. Ang lahat ng iba pang mga lahi ay maaaring ituring na mga kaaway, at walang awa sa laro. Panipi. Nang makita ang layunin ng pagpatay na ipinahayag ng malalakas na karerang ito, naalala ni Chen Lei ang mga patakaran ng larong ito. Lahat ng lahi maliban sa mga lahi ay maaaring ituring na sarili nilang mga kaaway. Lakas lang ng ibang lahi. Tiningnan niya ang mga ito nang may pagmamasid. Halika, tingnan natin kung sino ang pinakamalakas. Sa pagharap sa mga mabangis na eksperto sa lahi, si Chen Lei ay mayroon ding malakas na espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang puso. Hindi nagtagal, si Chen Lei at ang iba pa ay dumaan sa karamihan at dumating sa mansyon ng Panginoon ng Lungsod, nagulat sa opisyal na responsable sa pamumuno sa larong ito, at si Chen Lei at ang iba pa ay tumanggap ng isang merit medal. Napaka-espesyal ng combat achievement card na ito. Hanggat papatayin mo ang isang kalahok, ang card ay automatikong madarama at maitatala ng card ng tagumpay ng labanan. Kapag natapos na ang laro, kakalkulahin ang kanilang pagganap batay sa mga nakamit sa labanan na naitala sa card ng tagumpay ng labanan. At sa pagkakataong ito,
Ang 10,000 Races Conference sa Advanced Division ay masasabing tunay na simula ng 10,000 Races Conference, at ito rin ang pinaka-brutal na simula. Matapos matanggap ni Chen Lei at ng iba pa ang mga merit card, diretso silang umalis. Sa pagkakataong ito sa 10,000 Races Conference, maaari kang gumamit ng exercises, treasures, kills, talisman, at iba pa, ngunit ang kapangyarihan ay hindi maaaring lumampas sa gitnang antas ng ika-9 na antas ng Woody, kung hindi, ang mga resulta ay direktang mawawalan ng bisa. Dahil mismo sa mga naturang regulasyon kaya iniwan ni Chen Lei ang 5 soul puppet ng direkta sa malayong lungsod. Sa kasalukuyan, ang pinakamalakas na kayamanan sa kanyang kamay ay ang Immortal Ding. Hindi pa rin alam ni Chen Lei kung anong antas at kaharian ang narating ni Immortal Ding. Gayunpaman, ito ay malinaw na sa kompetisyong ito, Immortal Ding ito ay ganap na imposibleng gamitin. Maliban sa walang kamatayang kaldero, hindi nagagamit ang Yunxiao na damit panglaban ni Chen Lei. Natuklasan ni Chen Lei na ang unipormeng Yunxiao na ito ay may pambihirang depensa. Kung isusuot niya ito, kahit na ang 9th Order high-rankang powerhouse na si Emperor Wu ay hindi siya magagawang saktan. Gayunpaman, malinaw na hindi siya magagamit sa larong ito. Tungkol sa iba't ibang bawal sa laro, maingat na binigyang pansin ni Chen Lei at ng iba pa ang mga ito, at isa-isang sinuri ang mga ito upang matiyak na hindi sila gagawa ng anumang paglabag. Umabot na ako sa puntong ito. Kung nawalan ako ng qualifications dahil sa hindi sinasadyang foul, mali iyon. Matapos manatili si Chen Lei at ang iba pa sa mataas na antas na lungsod na ito ng ilang araw, dumating na ang oras ng laro sa Advanced Division. Okay, sumunod kayong lahat sa akin sa Lingxiao Secret Realm. Sa araw na ito, ang Panginoon ng Lingxiao City ay gumawa ng malakas na anunsyo, at pagkatapos ay tinipon ang lahat ng malalakas na manlalaro sa kompetisyon at nagmamadaling pumunta sa lokasyon ng kompetisyong ito, ang lihim na kaharian ng Lingxiao. Hindi nagtagal, si Chen Lei at ang iba pa ay sumakay ng lumilipad na bangka patungo sa Lingxiao Secret Realm at lumipad patungo sa Lingxiao Secret Realm. Ang lihim na kaharian ng Lingxiao ay wala sa Lingxiao City, ngunit kabilang sa malalaking bundok sa labas ng Lingxiao City, at ang mga bundok na ito ay ang Lingxiao Mountains. Ang Mid-Tang Dynasty sa Central Region ay ang sentro ng buong Central Region at ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Central Region. Napakaraming lihim na kaharian sa rehiyong ito. Hindi bababa sa ngayon, may 2 hanggang 300 lihim na kaharian na alam ng mga tao sa Mid-Tang Dynasty Saint Dynasty. Ang bawat lihim na kaharian ay maaaring tawaging isang lihim na kaharian, hindi banggitin ang unang lihim na kaharian sa buong mababang kaharian. Ang mataas na antas ng lihim na kaharian na ito, sa lahat ng mga lihim na kaharian sa buong Central Region, ay maaari ding may rank sa nangungunang 10, na maaaring ituring na isang napakahiwagang lihim na kaharian. Ang lihim na kaharian ay matatagpuan sa Lingxiao Mountains. Ang Lingxiao Mountain Range ay isa ring top-level na kuweba at pinagpalang lupain. Sa bundok Lingtian, maraming sekta at pamilya. Siyempre, ang mga sekta at marangal na pamilyang ito ay pawang miyembro ng Protoss. Ang buong Lingxiao City, kabilang ang Lingxiao Mountains, ay kontrolado ng mga tao ng Protoss, at walang mga tagalabas na pinapayagang makialam. Ang ibang mga lahi ay hindi nang ahas na sakta ng Protoss. Masasabing isa itong banal na lupain para sa mga Protoss. Sa pagkakataong ito ang 10,000 Races Conference, ang Lingxiao Mountains ay itinuring na bukas sa iba pang lahi. Sa normal na mga pangyayari, ang buong Lingxiao Mountain Range ay itinuturing na isang restricted area. Mahirap pumasok ng walang pahintulot. Kapag pumasok ka, matutuklasan ka, hahabulin ng Protoss. Sa makatuwid, pagkatapos na makapasok sa Lingxiao Mountains, maliban sa Protoss, lahat ng powerhouses ng ibang lahi ay nanlaki ang kanilang mga mata, maingat na pinagmamasdan ang lahat sa Lingxiao Mountains, gustong makita kung may kakaiba. At sa loob ng Lingxiao Mountains, ito ay talagang isang lupain ng mga Diyos, puno ng espiritual na mga bulaklak, kakaibang mga halaman, mga bihirang ibon at hayop, magagandang tanawin, masaganang espiritual na enerhiya, at pambihirang lupain. Tiningnan din ni Chen Lei ang mga bundok na ito kung hinuhusgahan mula sa ilang kaalaman tungkol sa mga payak na bundok sa Tianyan Divine Art. Ang mga bundok ng Lingxiao na ito ay tiyak na pinakamataas na antas ng espiritual na mga ugat,
at mayroon silang espiritual na kagandahan. Nakakalungkot na ang Tianyan Divine Art ni Chen Lei ay umabot lamang sa antas ng Tianyan Human Heart sa cultivation, ngunit hindi pa umabot sa level ng Tianyan Earth Heart sa cultivation. Kung maaabot ng cultivation ang antas ng Tianyan Earth Center, kung gayon ang buong Lingxiao Mountain Range, sa mga mata ni Chen Lei, ay walang anumang lihim, at makikita ng mga tao ang realidad ng bulubunduking ito sa isang sulyap. Ngunit ngayon, hindi pa rin ito magagawa ni Chen Lei, kahit ganoon, nararamdaman pa rin niya ang pambihirang espesyalidad ng bulubunduking ito. Paakyat at pababa ang bundok ay lumipad pabalik, at ang lumilipad na bangka ni Chen Lei at ng iba pa ay tumaas, sa pamamagitan ng mga patong ng ulap at ambon, sa wakas ay dumaong sa tuktok ng bundok. At sa tuktok ng bundok na ito, sa oras na ito, maraming makapangyarihang tao ang nagtipon. Ang mga makapangyarihang taong ito ay ang mga matatanda, patriarka, at iba pa ng iba't ibang lahi. Ang mga makapangyarihang taong ito ay dumating sa lugar na ito bago. Dapat mong malaman na sa pagkakataong ito ang 10,000 Races Tournament ay napakahalaga, ngunit sa tuwing may mga alagad na sumasali sa kompetisyon. Oo, may ilang matatanda na dumating para manood ng laro ng live at magsaya. Sa kasalukuyan, sa tuktok ng bundok, mayroong maraming kadiliman at pulutong ng mga tao. Lahat sila ay mga powerhouse ng lahat ng lahi, nagpapalabas ng pambihirang aura. Gayunpaman, ang mga powerhouse na ito ay sobrang pigil sa isa't isa, at walang tunggalian, dahil dito ito ay masasabing malalim sa lugar na kontrolado ng Protoss. Napakakaunting tao sa lugar na kontrolado ng Protoss. Dapat mong malaman na ang Protoss ngayon ay maaaring tawaging una at pangalawang makapangyarihang angkan sa buong mababang kaharian. Sa kanilang teritoryo, kung hindi sila sumunod sa mga patakaran, ang pagtatapos ng laro ay maaaring isipin. Hindi nagtagal, dumaong din ang lumilipad na bangka na sinasakyan ng mga kalahok na alagad, at maraming kalahok na mga alagad ang isa-isang bumaba sa lumilipad na bangka. Matapos bumaba ang mga kalahok na ito, natural na nahahati sila sa hindi mabilang na mga kampo ayon sa lahi. Paano mo tinatawag itong mga kaibigan? Sa Lingxiao Secret Realm, paano tayo kumikilos ng magkasama? Sa sandaling ito, isang binata na may purple na buhok, na may maamong mukha, ay tumingin kay Chen Lei at sa iba pa, at ibinato ang isang sanga ng oliba kay Chen Lei at sa iba pa. Sino ka at paano ka tinawag? Tanong ni Chen Lei sa taong ito. Ang susunod na pangalan ay Ye, at ang kanyang pangalan ay Ye Tianhao, mula sa pamilyang Ye. Masayang sabi ni Ye Tianhao. Kayong pamilya, tanong ni Chen Lei pagkatapos marinig ito, pero ang Ye family, ang una sa nangungunang 10 pamilya. Tumawa si Ye Tianhao, at nagsabi, ano ang unang pamilya, iyon ay isang pekeng pangalan, hindi ko alam kung ano ang tawag sa Xiongtai. Sinabi ni Chen Lei, ang pangalan ko ay Chen Lei, at ito ang mga kaibigan ko. Tumingin si Ye Tianhao kina Ji Chanwu, Bai Menman, at Yun Linger. May kislap ng kahangahangang kulay sa kanyang mga mata, ngunit ito ay panandalian, ngunit ang kamanghamanghang kulay na ito ay nakuhanan ni Chen Lei. Chen Lei, sa pagkakataong ito, mamamatay ka, at kapag naabot mo ang lihim na kaharian ng Lingxiao, hinding-hindi mamamatay ang aking Swording Zhang kasama mo. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Jinglin sa harap ni Chen Lei, na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata, hindi ito inilihim. Kuya Jinglin, bakit magkaaway kayo ni Kuya Chen Lei? Ang bawat tao ay iisang lahi ng tao. Sa Lingxiao Secret Realm, dapat tayong sumulong at umatras ng sama-sama, tumulong sa isa't isa, at sama-samang takasan ang mga dayuhang kaaway. Sa oras na ito, sinabi ni Ye Tianhao kay Jinglin. Ye Tianhao, kung hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, huwag kang maging mabuting tao dito. Ang aking Swording Zhang at Chen Lei ay hindi mamamatay. Kung kasama ka, kaaway din sila ng Swording Zhang ko. Panipi. Malamig na sabi ni Jinglin nang hindi binibigyang mukha si Ye Tianhao. Dahil sa mga salita ni Jinglin, naging asul at puti ang mukha ni Ye Tianhao, ngunit sa huli ay hindi siya ng ahas na pabulaanan. Dapat mong malaman na kahit na sila ay isa sa 10 pinakamalaking pamilya ng sangkatauhan, mayroon pa ring tiyak na distansya sa pagitan nila at ng Sword at Ding sect.
Kuya Chen, sorry, parang hindi na tayo makakabuo ng alyansa, sabi ni Ye Tianhao kay Chen Lei. Kinawayan ni Chen Lei ang kanyang kamay at sinabing, nasa isip ni kapatid na Ye, lubos akong nagpapasalamat, naghihintay akong magpaalam. Pagkatapos magsalita, umalis sina Chen Lei, Ji Chanwo, Bai Manman at Yun Linger. Seryosong tumingin si Ye Tianhao sa likuran ni Ji Chanwo at ng iba pa. Sa oras na ito, tumingin si Jinglin kay Ye Tianhao at sinabing, Ye Tianhao, interesado ka ba sa mga babaeng iyon? Kaya, kung tutulungan mo akong patayin si Chen Lei, tutulungan kitang mahuli ang mga babaeng iyon at ibigay sa iyo. Paano? Panipi. Narinig ni Ye Tianhao ang sinabi ni Jinglin at sinabi niya, Brother Jing, kailangan kong isaalang-alang ang bagay na ito. Ngumuso si Jinglin at sinabing, okay, bibigyan kita ng oras para pag-isipan ito. Pagkatapos nito, pumunta si Jinglin sa lugar kung saan nagtitipon ang iba pang mga tao na disipulo. At malakas na sinabi, lahat, ako ay isang disipulo ng Ding Sword Sect, Jinglin, dito upang ipahayag ang isang bagay. Si Chen Lei ay nakalista bilang isang kaaway ng may Sword Ding Sect, na kung kasama mo ang taong ito, kung gayon sino ang kaaway ng aking Sword Ding Zhang, syempre, kung sino man ang makakatulong sa amin na patayin si Chen Lei, kung gayon ang aking Sword Ding Zhang ay dapat magpasalamat. Panipi. Ang iba pang mga alagad ng tao, pagkatapos makinig sa mga salita ni Jinglin, ay tumingin kay Chen Lei at sa kanyang mga tagasunod, at ang ilang mga disipulo ay direktang nagpakita ng pagkapuot kay Chen Lei. Magagawang magtatag ng pakikipagkaibigan kay Jian Dengzong, ang ilang mga tao ay hindi nag-atubiling pumili na harapin si Chen Lei. Kaya lang, may mga lahi pa rin ng tao, pero mas matalino sila at maaaring maging napakalaban sa Sword Ding Zhang, ngunit nabubuhay pa rin sila ng maayos. Si Chen Lei at ang iba pa, napakadali ba nilang pakitunguhan? Thank you for watching. Please like and subscribe. Jessica Datuan Ortiz.